katunayan ngayon, nang sila po ay kuhanin ng pulis at saka ng SWAT team, 6 na araw na po silang hindi kumain. Ngayon, may panawagan po ang kapatid na Jenny, asawa po ng ka-Angel yun, na nagtataka po sila na sila po ay nakarinig ng paggigiba sa kanilang tahanan. Ang tahanan po nila na kinalalagyan nila sa Tandang Sora ay may 46 years nilang tinirhan. Kumbaga, doon sila, bahay nila yon. Ang tanong ko lang po, doon po sa bahay nila na yon ay may karapatan ba sila? Ito ang alam ko, meron po. Kasi kahit sino, sa squatter area nga, di po ba? Kahit wala silang titulo doon, pero may right silang tumira. Ito po, lalo silang may right na tumira sapagkat doon po sila nakatira ng panahon pa ng kay Iranio Manalo. Inalis po sa kanila yon. Kumbaga, binayolate po yung kanilang human rights na hindi namin maintindihan kung bakit nakaranas sila ng mga oppression, mga panggigipit ng mga nanggigipit sa kanila na ginagamit ang pwersa ng kapulisan at ginagamit ang pwersa ng SWAT team. Isa pa na humihingi kami ng tulong noong pang-araw kay Kapitan Ebron. Subalit hindi kami pinapansin ni Kapitan Ebron. Kumbaga siya pa nga ang nagpagiba. According doon sa ipinasa na panawagan ng ka-Angel, project daw po ng Kapitang Ebron, yung paggigiba dun sa kanilang tahanan. Meron po kasing panawagan ng ka-Jenny. Yung mga sinasabi ko po ngayon ay base doon sa nakuha namin na video na ipinadala sa amin ng ka-Jenny. Ngayon naririto po kami para suportahan sila sapagkat sa katunayan ay nadala po sila dito sa Camp Karingal nang wala naman po silang ginawang masama. Ngayon, nandoon po sila, maski man kami ay hindi namin sila inalis po ang karapatan sa amin na makita sila. I felt like my rights to see my brethren from with the same faith that I have is being prohibited to see them, which is I think against for my human rights. I'm speaking on my own. Ito ang experience ko na na-violate yung human rights ko. Kahit noong kami ay dumulog kay Senator Dick Gordon, I was the one who handed it to his office, yung sulat ng ka-Angel. Pero wala po, hindi po nila binibigyan ng pansin. Yung panawagan ng mga kapatid namin sa Tandang Sora, lalo na po ang ka-Angel at ang ka-Loti, hindi po nabibigyan ng pansin ng gobyerno. Ito po ay inignore ni Senator Dick Gordon dahil umapila po kami kay Dick Gordon para po asistihan nilang Red Cross ang panawagan ng mga nasa Tandang Sora. Subalit we felt being ignored despite marami kaming hiningi awa. Nagmakaawa kami para tulungan sila. Pero inignore po kami. Kahit ang presidente, we are asking for your help, President Duterte. Andito po kami, nagmamakahawa kami sa inyo. Sana man lang, bigyan nyo naman po ng pansin yung panawagan namin sa inyo sapagkat naniniwala kami na makadiyos kayo. Naniniwala kami na kakampihan nyo yung mga naaapi. As of this time, President Duterte, we felt that we are being oppressed. Oppressed by whom? Bakit po nyo pinapayagan na maapi yung mga nasa Tandang Sora? Ang tanong ko po sa inyo, nakakarating po ba sa inyo ang mga panawagan namin? Nakakarating po ba sa inyo yung issue tungkol dyan sa Tandang Sora? O hindi po? Kasi maaaring, di ko naman pwedeng sisihin ng kahit sino. Si Secretary Aguirre, alam niya yan. Ito po lang ang sa akin ni Secretary Aguirre. Gaano po kayo ka-close doon po sa kapatid natin si Ka Ventura?
Palagay ko po alam niyo yung sagot dyan. Pero ang panawagan namin sa inyo, huwag naman ninyong apihin yung pamilya ng Cairano. Si General Bato, di po ba sabi ninyo, ayaw ninyo nang may naaapi? Bakit kapulisan ninyo yung mga nang co-oppress? Bakit kapulisan ninyo 100 policemen were deployed in Tandansora? Why? Yan po ang tanong ko sa inyo. Bakit ninyo hinahayaan na may mga pulis na nagpapagamit para mang-api ng tao? Bakit? Meron pong sumugod doon sa Tandansora na kinuha po ang mga ka-angel. Ginamit po ang SWAT team. Bakit po? Bakit? Ano po ang kasalanan ng mga ka-angel para sila kuhanin ng SWAT team? Para sila kuhanin ng pulis? Sa katunayan, naririto kami sa Camp Karingal. Bakit po? General Bato, kayo po ay nandiyan, Chief of PNP. Nananawagan ako sa inyo. Kailangan pong masagot nyo ito sapagkat we are concerned citizen. Lalo na po ako. I'm from Canada. Kaya lang po ako naririto kasi gusto ko pong makita ng totoo. Totoo po ang mga pang-aapi sa pamilya ng Cairano Manalo. At yan po ang masasabi ko sa inyo. Yan po yung panawagan ko po sa inyo. Sino po ang tingin yung may puhasdahan na sila ay pa-aresto at ipakulong? Kapag sinagot ko yung tanong ninyo, makakasuhan po ako ng libel. Nag-iingat po ako sa mga sasabihin ko sapagkat ang akin pong sinasabi based on my own opinion, based on my own experience which happened to be na andito ako ngayon sa Pilipinas, na ako isa sa mga tumulong ever since when I came here. I was expelled for being what? For being helping the people in Tandansora. I was expelled. Ngayon, kung ako magsasalita ng laban, baka po malibel ako. Nag-iingat po ako. Pero, nananawagan po ako kay Pangulong Duterte at kay Chief PNP General Bato na alam po ninyo itong problema na ito dahil matagal na pong ipinararating sa inyo. Sana po huwag nyo naman kaming ignorin dahil umaasa kami sa inyo. Kay Senator Dick Gordon, I was from Olonga po also as well, and I thought you will be the one to help these people that we have asked from your assistance, but you have ignored it. Dahil ang sabi nyo, gulo ng pamilya. Hindi po. Hindi po ito gulo ng pamilya. Ang inilalapit po namin sa inyo, yung human rights. Mahirap po bang bigyan ng hustisya yung human rights? Andiyan kayo. Kayo po yung mga nakataas. Kayo po yung mga nakaluklok. Saan kami pupunta? Saan kami mananawagan? Yun po lang ang tanong ko, saan po kami pwedeng manawagan? Meron akong gustong gawin na tumawag, pero alam nyo, base sa experience ko sa kaso ng mga ikinaso nila sa mga kapatid namin sa iglesia, baka isa rin akong kasuhan. At ako kinasuhan, alam nyo na, wala naman ako sinabing masama. Nagbukas lang ako ng saloobin ko. Ilan po kayong andi dito ngayon? Meron kami mahigit 50. Yun po yun. Maybe more than 50 approximate, something like that. So para lahat naman kayo in good relationship with the Iglesia ni Cristo, or you still a member? Or... For me, from my heart, I'm still a member of the church. But I was expelled because I helped them. But for me, being here, I'm still a member. Di man nila tanggapin yun, sa aking pananaw, sa aking pong pananampalataya, ako ay isang Iglesia ni Cristo, naninindigan sa katwiran ng Panginoong Diyos. Yun po yun. Ano pong plano ninyo? Hihintayin po namin magpahanggang kung kailan nila i-release ang pamilya ng Cairano sapagkat as of this time, alam po namin na wala silang kaso. Wala po silang kaso, sila po ang biktima. Pero sila po yung i-detain. So, nandito po kami to support them dahil alam namin wala silang kasalanan. Ano ang kasalanan nila? O sila ang magkakasala dahil illegally detained na yung ginagawa nila. Wala silang kaso. Yun po yun. Kaya po nandito kami. Maghihintay po kami
hanggang kung kailan nila i-release yung mga taong kinuha nila sa Tandang Sora. Okay, hindi po kayo nananawagan sa iba pa na Nanawagan ako sa aking mga kapatid na magising tayo sa katotohanan na ito po ang nangyayari. At ito po ay pangyayari na masasabi natin na hindi dapat nangyayari, pero nangyayari. Hindi po ako nagsisinungaling at hindi rin po ako gumagawa ng istorya.